Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Atin pong itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating hinihiling ngayon, lalong higit sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. At upang tayo ay maging marapat sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang matyagang pagtitiis ng iyong mga kinalulugdan ay magdulot nawa sa amin ng iyong ibayong pagmamahal at sa kalooban namin, lagi nawa nitong mapairal ang pananampalatayang may katatagan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon, "Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulot pukyutan. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, o kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay,
matamis pa kaysa pulot, yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos sumihingal ako dahilan sa kasabikan, na matamumo yaong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Magsitayo pong lahat. Sabi ni Jesus naman, dalhin niyo ang aking pasan, kamuan ko'y tularan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, Magandang umaga po, Father. sa inyo pong lahat ng mga pilgrims, may mga taga Pampanga na nando sa may likodan. Welcome po, lagi kayo dito sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Palakpakan, purihin ang ating Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Ganon din ang ating dakilang patron, Santo Padre Pio. Palakpakan natin, Santo Padre Pio. Nawa kayong lahat, mga pilgrims, marami tayong ibinubulong ngayon kay Padre Pio. Kagalingan sa maraming mga may sakit, mga espesyal na intensyon, yung mga hindi pa nagkakaanak, napagkalooban ng biyaya. Marami tayong hinihiling. At nawa, pag-uwi ninyo, at sunod na pagbalik ninyo, kayo nagpapasalamat na dahil naranasan ninyo ang himala ni Padre Pio. Palakpakan, purihin ang Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid,
ating tingnan ang mga pagbasa, no, lalong higit sa mabuting balita. Narito si San Mateo, ano, siya ay ipinapakilala niya muli si Jesus at si Jesus ay nangungusap, nakikipag-dialogue sa mga tao. Dito niya ipinakikilala kung ano ang simbahan. No? Ito yung mga discourses niya o dialogue niya kung ano ba talaga ang isang simbahan. Dahil maraming nagtatangkang gustong sila ang manguna, gustong sila ang maging pinuno, gustong sila ang maging leader. Kaya ang sabi ni Jesus, ganito ang isang simbahan. Tinawag niya ang isang bata, no? Ganito ang dakila sa kaharian ng Diyos. O kaharian, sabi Basileia, Kingdom of God, simbahan, no? Ganito. Tinawag niya ang isang bata sa harapan ng maraming tao. Ganito ang simbahan. Ganito dapat kayo. Ganito ang paghahari ng Diyos. Tinawag ang isang maliit na bata. Gayahin ninyo ang batang ito. Tanggapin ninyo ang batang ito. Siyempre, ang mga tao hindi mauunawaan papaanong ang isang bata ay magiging dakila. Ganyan, sabi ni Jesus, ganyan ang paghahari ng Diyos. Ganyan tayo magsisimula. Ganyan magsisimula ang simbahan. Ang lahat dapat ay mababa. Walang nagpapataasan. Ganyan ang isang simbahan. Lahat dapat nagpapasailalim sa Diyos. Ganyan dapat tayo. Laging nasuko sa Diyos. Ang isang bata, ganyan. Nakadepende sa magulang. Kaya ang ginamit na imahin ay bata, nakadepende sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus, kapag ang batang ito'y tinanggap nyo, ako ang tinatanggap nyo. Kaya kapag kayo'y nagpapakababa, big sabihin ay, ako'y tinatanggap ninyo. No? Mga minamahal, ganyan kahirap talaga ang isang community, no? Ang simbahan, diyan tayo nagsimula, no? Tayo napakalaki ngayon, pero ang simbahan diyan nagsimula. Ang simbahan ay nagsimula sa mga taong naghandang mag-alay ng kanilang buhay, kayang magpakababa sa harapan ng napakarami. Kaya tayo madami ngayon dahil sa mga nauna sa atin na handang magbigay ng kanilang buhay. At pinalalim pa ni Jesus, sabi niya, ingatan ninyo na huwag-hawak, hamakin ang isa sa maliliit na ito. Anong ibig sabihin ni Jesus ng isa sa maliliit na ito? Hindi lamang yung mga bata. Pag sinabing maliliit, ito yung mga hamak sa lipunan. Ang turing ng mga tao ay mababa ang dignidad. Kaya sabi ni Jesus, pag-ingatan ninyo na huwag hamakin ang mga taong ang tingin ninyo'y hamak, mahihirap, walang pinag-aralan. Sa tingin ninyo'y walang kaalam-alam. Sa tingin ninyo'y walang pwesto sa lipunan. Yun ang matinding babala ng Diyos sa mga taong nagmamataas. Sabi niya, huwag niyong hahamakin sila. Sapagkat napakaganda ng kanyang sinabi, sapagkat ang anghel ng mga taong hinahamak ninyo laging nasa harapan ng aking Ama. No? Nakapangilabot yan, no? Ibig sabihin, pag ikaw ay mapagmataas at hinamak mo ang mga mahihirap, babalikan ka. Ang balik sa iyo ay hindi natin alam kung ano. Bakit? Ang Diyos mismo nagsasabi, huwag hahamakin. Dahil ang kanilang anghel ay laging nasa harapan ng Diyos Ama. Sabihin,
isusumbong ka. Pag nilait mo sila. Ganyan dapat tayo bilang isang simbahan. Kaya pinalalim uli ni Jesus ang ibig sabihin ng simbahan. Sabi niya, kapag ang isang tupa ay nawala, kahit pa isa 99 na tupa ay minawalang isa, hahanapin ni Jesus yung naligaw. Yung ang turing natin ay makasalanan. Yung ang turing natin public sinner. Tingnan si Jesus, hahanapin yun. Ganyan ang simbahan. Hahanapin mo yung nag-iisang yon at isasama muli. Iiwanan yung 99 na nanginginain sa kaburulan para hanapin ang naligaw na isa. Ganyan ang simbahan dapat. Sabihin, tatanggapin ang lahat. Dapat tayo ganyan. Kahit sa pamilya natin, no, paliitin natin. Lagay mo sa pamilya, no? Tanggapin yung lahat, no? Mahalin mong lahat. Kung yan ay ang tingin mo ay di magandang ugali, tanggapin mo, no? Sapagkat masakit sa loob natin ang merong isang napapahama. Kaya nga mga minamahal, ano, ganyan ng simbahan, ganyan dapat tayo, no? Kanina, ako minapanood na viral. May isang pari nagbe-bless. May isang paring nagbe-bless. At sabi nung bata ay naiwanan ng kanyang tsinelas. Sabi niya, Lord, saglit lang, saglit lang. No, kung marahil napanood nyo yan, ano? Yung pari ituloy ang ikot sa bahay, pero yung bata naiwanan ng tsinelas. Kaya, Lord, saglit lang, saglit lang. Sabi ko, tingnan mo nga naman, ang kainosentahan ng isang bata. Pero malalim kung inyong pagninilayan, malalim ang kahulugan nito sa buhay ng tao. Lord, saglit lang. No, Lord, saglit lang. Ganyan ang bata, ano? At pwede mong ilapat sa iyong buhay. Kung ikaw ay hirap na, Lord, saglit lang. Ang dami na nito, ang bigat na nito. Lord, saglit lang. Ganyan ang batang inosente. Kaya sabi ni Jesus, tanggapin ninyo ang isang batang ito. At ganyan ang kaharian ng Diyos. Ganyan nagsisimula ang isang simbahan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir. Ipagkaloob mo ang aming sambahin ang ngalan mo na may katatagan sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na ang mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may pananindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila ay mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupunan sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan, sa pilayay ng palakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinsinisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dit sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sambahitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Diyos na magpapatawad
sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Ko pa nanaligan, puso'y hihiling sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan. Aking lakas at takbuhan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa Diyos naman mapapanalangin ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagnining mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Pagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa lahat. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees
na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Inyo pong ilabas ang lahat ng inyong mga pabibendisyonan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan at pagpapala. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, mga banal na langis, rab na nagpapaalaala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang mga lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.